Kami nga pala ang pangkat-5. Bago kami magsimula sa aming pag-uulat ay nais muna namin magpakilala. Ako nga pala si Binibining Sara May Biho Cobornia. Ako naman si Jovan Raso. Ako naman si Binibining Landy Gargoles. At ako naman si Ellen C. Vergara. Ngayon ay aming sisimulan ang aming pag-uulat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong unang magiging guro sa umagang ito at tatalakayin natin ang konsepto at teorya, wikang pambansa at variety at variasyon ng wika. Ngunit alamin muna natin kung ano nga ba ang konsepto. Ang konsepto, ibig sabihin nito, ito yung pangunahing ideya o kahulugan ng isang bagay. Pag sinasabi naman natin teorya, ito yung paliwanag o kung paano nabuo ang isang bagay. Halimbawa ng konsepto, ito yung konsepto sa edukasyon na kung saan ito yung proseso ng pagkatuto at paghuhubog sa kaalaman. Gaya naman ng teorya na kung saan sa teorya ng wika ay nagpapaliwanag kung paano nabuo ang wika. Palagi natin pinag-usapan ang variety at variasyon. Ngunit, alam ba natin kung ano ang variety at variasyon? Ngayon, ang variety, ibig sabihin ito yung uri ng wika depende sa tao o lugar. Pag sinasabi naman natin variasyon, ito yung kaunting pagkakaiba sa loob na variety. Ngayon, binibili ko ano nga ulit ang variety at variation? Magaling binibining ko, bigyan natin ng tatlong palakpak si binibining ko, isa, dalawa, at tatlo. Ngayon naman, ay alamin natin kung ano nga ba ang wikang pambansa. Dapat makinig kayong mabuti sapagkat mayroon akong kaunting katanungan mamaya. Ang wikang pambansa, ito yung opisyal na wikang ginagamit ng isang bansa bilang simbolo ng pagkakaisa at pambansang identidad. Sa Pilipinas, ito ay wikang Pilipino. At ito ay nakabatay sa wikang Tagalog na kung saan pinalawak at pinayaman pa ng iba't iba wika sa bansa. Naintindihan na ba? Magaling. Kung gayon ay tumuo tayo sa kasaysayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Ngayon ay alamin natin ang mga taon kung kailan nga ba nagsimula ang Filipino na wika. Una na dyan ay noong taong 1935 Constitution o 1935 Constitution na kung saan itinatag na magkaroon ng wikang pambansa. At pagsapit naman ng 1937, dito pinili ang wikang Pilipino bilang wikang pambansa sa ilalim ni Manuel L. Quezon. At pagsapit na 1959 na taon, dito tinawag na Pilipino. At nung sumapit ang ika-1987 Constitution o 1987 Constitution, dito na opisyal na tinawag ng Filipino bilang wikang pambansa. Naintindihan lang ba? Kung naintindihan lang, ay nais kong may katanungan lang ako. Ano nga ulit ang kasaysayan ng wika Binibining Gargoles? Maraming salamat Binibining Gargoles. Tunay nga ikaw ay nakinig sa aking talakayan. Ngayon naman, mayroon din tayong tinatawag na teoryang monolingual, teoryang multilingual, at teoryang socio-linguistiko. Ngayon ay isa-isahin natin ito. Pag sinasabi natin teoryang monolingual, ito ay isang wika lamang ang ginagamit upang magkaisa ang isang bansa. Halimbawa nito sa edukasyon. Ang isang guro ay gumagamit lamang ng wikang Filipino sa lahat ng asignatura. Katulad natin ngayon, ay gumagamit lamang tayo ng wikang Tagalog sapagkat tayo ay nagmamayorya na Filipino. At kapag sinasabi naman natin teoryang multilingual, ito ay kinikilala natin ang iba't ibang wika habang tayo ay may wika pambansa. Halimbawa nito, ang pagsasalita na mag-study na tayo later, kaya may exam tayo tomorrow. Yan ang halimbawa ng multilingual
bilingual na kung saan gumagamit ang tagapagsalita ng iba't ibang wika habang may wika pambansa. At pang sinasabi naman natin teoryang socio-linguistiko, ibig sabihin nito na nai-influensyahan tayo ng lipunan ng kaya naman sa kultura na kung saan ang halimbawa nito ay ang paggamit ng po at opo bilang paggalang. Ngayon, para suliin kung nakinig na ba talaga kayo sa tatlong teorya ito, mayroon lamang akong katanungan. Ano na ulit ang teoryang monolingual, Ginoong Graso? Magaling, Ginoong Graso. Bigyan natin ng tatlong palapang at tatlong padyak si Ginoong Graso. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Magaling. Ngayon naman, ay tumuko tayo sa mga uri ng variety na wika. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang variety at variation ng wika. Ano nga ba ang variety? Ang variety ito ay iba't ibang anyo ng wika batay sa sitwasyon, lipunan o pangkat. Mayroong 5 uri ng variety. Ito ay ang dialect, sociolect, idiolect, rehestro at ethnologic. Ngayon, ang ibig sabihin ng dialect, ito yung nakabatay sa geograpiko, lokasyon, halimbawa sa lingwaheng Cebuano at Tagalog. Pangalawa ay ang sociolect na kung saan ito yung batay sa pangkat, lipunan, na kung saan ito yung kumbaga nakabase, halimbawa sa mga abogado. Palagi lang sinasabi sa korte, halimbawa ito yung in accordance with the provision of the law, the petitioner. Yan ang halimbawa ng salita ng sociolect. Kapag sinasabi naman natin idiolect, ito yung natatanging paraan na pagsasalita ng isang tao. Kapag rehestro naman, kapag inaalam natin kung ano ang kahulugan nito, ito ay yung batay sa sitwasyon o larangan. Ito ba sa technical, legal o medical. Kapag sinasabi naman natin na ethnologic, ito yung mga etnikong grupo na gumagamit lamang ng kanilang mga lingwahe base sa kanilang pangkat. Etniko halimbawa, yung sa Ifugao sa Cordillera, gumagamit sila ng tala o ibig sabihin ay bituin o star. Habang yung umang naman, ibig sabihin ay hilaw na bigas. Kaya naintindihan lang ba ang 5 uri ng variety ng wika? Ngayon naman ay magpapatuloy tayo sa heterogeneous, homogeneous, at code switching. Kapag sinasabi natin heterogeneous, ito yung iba't iba paggamit ng wika depende sa tao. Halimbawa, yung sa English, may American English at English British, ngunit iba-iba sila ng accent, spelling, at iba pang mga salita. Kapag sinasabi naman natin homogeneous, ito yung pagkakatulad na paggamit na wika. At kapag sinasabi naman natin code switching, ito yung paggamit ng dalawang wika sa isang pahayag. Halimbawa nito ay ang mag-aaral ako later. Yan ang 3 uri ng wika na maaari natin i-apply sa ating mga pag-aaral. Ang heterogeneous, homogeneous, at code switching. Ngayon ay may tatalakayin pa tayong 3 teorya. Ito yung teoryang accommodation ni Howard Gans, teoryang interaction, at teoryang social. Una natin alamin ang teoryang accommodation ni Howard Gans na kung saan inaayon ang pagsasalita base sa kausap. Mayroon itong tinatawag na convergence at divergence. Pag sinasabi natin convergence, ito yung palapit na kung saan inaayon natin ang ating pagsasalita para mas maging katulad natin ang ating kausap. Halimbawa, kung mas bata ang ating kausap, gumagamit tayo ng mga simple at yung mga shortcut o slang na salita. Kapag sinasabi naman natin divergence, ito yung papalayo na kumbaga kung saan ito yung inaayon natin base sa distansya ito yung base sa distansya o pagkakaiba. Halimbawa, kung may mga meeting tayo sa opisina na kung saan gumagamit ng formal English, kahit casual lang yung pag-uusap.
Halimbawa, the report must be submitted on Friday as per company guidelines. Yan ang ibig sabihin na divergence. Yun ang tatlong uri ng mga teorya na dapat natin malaman at dapat natin isabuhay. Bakit na ba mahalaga ito? Upang maunawaan natin ang iba't iba pa kultura at mas magkaroon ng mabisang komunikasyon. Ngayon naman, naintindihan ba niyo ang tatlong teorya? Ngayon ay tumungo tayo sa pluralidad tungo sa identidad. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay may 180 wika at dialect na kung saan tinawag itong pluralidad sapagkat ito ay may pagkakaiba-iba. Ang wikang Filipino ay hindi lamang ito simpleng medium ng komunikasyon, kundi ito ay simbolo ng pagkakaisa at pambansang identidad. Ano nga ba ang pluralidad? Ang pluralidad ay tumutukoy sa maraming o iba-ibang anyo ng variety at variation na wika sa isang lipunan o bansa na pabilang na dito ay sa Pilipinas na pabilang dito ang Ilocano, Kapampangan, Waray, Maranao, Tausug, Cebuano, Hiligaynon at marami pa iba. Ang mga wikang ito ay nagpapakita na mayamang kultura at kasaysayan sa isang rehiyon. Dahil sapagkat ito ay sumasalamin sa tradisyon, pamumuhay at pagkakilanlan ng mga tao sa kanilang komunidad. Ngayon, mayroon lang ako isang katanungan. Binibining Recondo, anong ulit ang pluralidad? Magaling Binibining Recondo, kaya bigyan natin ng tatlong palakpak si Binibining Recondo. 1, 2, 3. Ngayon naman ay susunod na mag-uulat ay si Ginoong Craso. Muli, magandang araw sa ating lahat. Kaya ay ating pagpapatuloy ang ating talakayin. Kanina lamang ay tinalakay ni Binibining Bornega ang tungkol sa wikang Filipino. Lagi natin tatandaan na ang wikang Filipino ay siyang dahilan upang tayo ay magkaroon ng sariling identidad. Sa pamamagitan nito ay tayo ay nagkakaunawaan at nagiging pundasyon ng pagkakaisa ng bawat grupo o rehiyon mula sa iba't ibang karatid ng ating bansa. Balikan natin ang kasaysayan na kung saan naging opisyal na pambansang wika ang Filipino. Taong 1937, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon ay kanyang pinili ang Tagalog bilang batayan ng pambansang wika. Paglipas naman ng ilang taon, ito ay nililista mula sa wikang Tagalog tungo sa wikang Filipino. At mas pinatibay ito sa ilalim ng 1987 Konstitusyon na siyang nag-audio sa atin sa bilang mamamayan na tayo ay obligado na kilalanin at gamitin ang wikang Filipino bilang pambansang wika. Ang pag-udyo o ang pagpapatupad ng wikang pambansa ay ang layunin nito ay upang maipalaganap ang bawat tradisyon o kultura o panitikan na nagmula sa iba't ibang rehiyon. Layunin ito upang mapadali ang pakikipagkalakalan sa iba't ibang karatid nating bansa. Ngayon ay ating tandaan na ayon sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal na sino man ang hindi marunong magmahal
sa kanyang sariling wika ay mas masahol pa sa mababong malansang isda. Ito ay ang tinutukoy nito ay tayong mamamayan na kung saan ay dapat tayo ay matutong pahalagahan ang ating sariling wika. Dahil ito ay siyang dahilan upang tayo ay ito ay pundasyon upang tayo ay magkaroon ng magandang pakikitungo o pakikisama sa kapwa natin Pilipino. Ngayon ay ating alamin kung bakit na ba mahalaga ang panlipunang variety o uri ng panlipunang variety. Mahalaga ang panlipunang variety dahil dito ay nagkakaroon ng kanya-kanyang pamamaraan o estilo ng paggamit ng wika, lalo-lalo na pagdating sa pakikipag-usap sa kapwa. Mahalaga na ating respetuhin kung ano ang anyo uri ng wika na ginagamit ng ibang riyon at kung ano ang kanilang estilo sa kung paano nila ito ginagamit pagdating sa pakikitungo sa kapwa. Sunod ay ang teorya na kung saan ay may kanya-kanyang haka-haka tungkol sa wika. Ang una ay teorya socio-linguistiko. Ang teorya socio-linguistiko mula sa salitang socio o social, ibig sabihin ay pakikipag-interaction. Ayon sa haka-haka na ang wika raw ay naging pundasyon o produkto ng pakikipag-interaction sa kapwa. Pangalawang teorya ay ang teorya multilingualismo. Ang teorya ito ay kinikilala bilang isang essential na paraan upang mas magkaroon ng matibay na pakikitungo lalo-lalo na kapag ang ating kausap ay may ibang lingwahe na ginagamit o may ibang paraan ng paggamit ng kalamika sa ibang estilo. Halimbawa nito ay ang pagkilala ng mga foreign languages tulad ng English, Chinese o Japanese. Ang pagkilala o pag-adapt ng iba't ibang lingwahe sa ating galing sa parating ng bansa ay nakakatulong upang mapapadali ang pakikipagkalakalan. Na sa ganun ay magkaroon din ng matiwasay na pakikitungo. Hindi lang tayo dapat nakafocus sa sarili nating pambansang wika, dapat tayo ay gumamit at dapat natin kilalanin ang mga lingwahe mula sa ibang bansa. Sunod ang ating tatalakayin ay ang dalawang uri ng panlipunang variety. Una ay ang linguistiko. Ang linguistikong variety ng wika, ito ay paraan ng paggamit ng wika na nakadepende sa ating kausap. Halimbawa, kapag tayo ay nakikipag-usap sa nakakatanda sa atin, tayo ay gumagamit ng mga salitang formal o na siya nagpapakita ng respeto sa ating nakatatanda. Kapag naman tayo ay nakikipag-usap sa ating mga kaibigan lamang o mga kabarkada, minsan o
paggamit ng mga salita ay informal. Na kung saan ay tinutuloy na kahit tila nagbabastusan na ang mga salitang binibitawan ay para sa kanila ito ay normal lamang. Dahil yon ay kanilang nakasanayan. Pangalawang uri ng variety ng wika ay ang geography. Ang geography ay ang wika, ang paggamit ng wika na nakabatay sa lugar o lokasyon na kinabibilangan. Halimbawa nito, kung ikaw ay nagmula sa Luzon, ang wika ng wika na ginagamit ay madalas ay Tagalog o Ilocano o Ilocano. Yun ay halimbawa ng wika na geography. Pangalawa ay kung ikaw ay galing naman sa rehiyon ng mga Bisaya, ang wika ang dialect na ginagamit ay Bisaya rin. Dahil ikaw ay nabibilang sa lokasyon o lugar na kung saan ang lingwahe na nakasanayan o dialect na nakasanayan ginagamit ay Bisaya. Kaya Bisaya rin ang ginagamit. So, lagi natin tatandaan na ang variety ng wika at variasyon ng wika ay ito'y tumutukoy sa kung ano ang koneksyon sa pagitan ng ating ginagamit na salita o wika at sa ating lipunan. Sa madaling salita, ang variety ng wika at variation ng wika ay tumutukoy sa pamamaraan, estilo sa paggamit ng wika. So, bago natin tapusin ating talakayan, mayroon ako ilang mga katanungan. Kailan nga ba pinili ang wikang Tagalog? Yes, binibining Bornea. Tama. Ang wikang Tagalog ay pinili taong 1937 sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong L. Quezon. Panghuling katanungan. Ano nga ba ang tatlong teorya ng wika? Ito ay ang teoryang social-linguistiko, teoryang multilingualismo, at ang pangatlo ay ang accommodation communication theory. So, muli magandang araw sa lahat at dito natatapos ang ating diskusyon. Sa muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay atin namang tatalakayin ang panlipunan variety. Alam naman natin lahat na ang wika ay iba-iba, ang mga tao ay iba't iba ang paggamit ng wika. Ito ay nakadepende sa iyong edad, antas ng lipunan, antas ng edukasyon, at iba pa. Ibig sabihin magkakaiba ang paggamit ng wika ng mga estudyante, guro, doktor, mga kabataan, at mga matatanda. At ang tawag sa ganitong paggamit ng wika ay ang tinatawag na panlipunan variety o sociole, na kung saan ginagamit ang uri ng wika sa isang particular na grupo ng mga tao sa isang lipunan. Sila ay may sariling estilo kung paano nila ito sinasalita at binibigyan kahulugan na sila lang din ang nakakaintindi. Halimbawa, tayong mga kabataan ay gumagamit tayo ng wika na slang. Halimbawa ito ang petmalo, lode, o at werpa, na kung saan kapag ang kausap natin ay ang mga nakakatanda sa atin, syempre hindi kagad nila tayo maiintindihan kasi ang kalimitan na ginagamit nila ng wika ay
normal. At ngayon ay dumako naman tayo sa sosiolinguistika, na kung saan ito ay pag-aaral kung paano nauugnay ang lipunan sa wika. Halimbawa lamang nito ang nagbabago ang ating pakikipag-usap o paraan ng pagsasalita kung nakadepende sa ating kinakausap. Halimbawa, kapag nagtanong ka sa iyong kaibigan ng, "Uy, kumain ka na?" Pero kapag ang guro mo naman, ang tinanong mo ng ganyan, syempre gagamit ka ng mas formal at ganito ang iyong sasabihin. "Kumain ka na po ba?" Sa halimbawa na iyon ay makikita na mayroon talagang kaibahan ang paggamit ng wika at nakadepende ito sa tao na iyong kinakausap. Ngayon, nalaman na natin ang panlipunang variety at ang sosiolinguistiko, kung ano ang sosiolinguistiko. Ngayon ay dadako naman tayo sa 5 uri ng panlipunang variety. Una riyan ang sosiole. Ito ay ginagamit sa isang particular na grupo ng mga tao sa isang lipunan. Halimbawa lamang nito ang wika ng Jejimon, Kunyo, at ang gay lingua, na kung saan ang gay lingua ay ginagamit ito ng mga LGBTQ plus community. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang uri, ang idiolect. Ang idiolect, ito ay sa personal na paggamit ng salita o estilo ng pananalita. Halimbawa nito ang "Huy, gising" ni Ted Filon, "Di umano'y" ni Jessica Soho, at ang "Magandang Gabi Bayan" ni Nole de Castro. Ngayon ay dumako naman tayo sa rehistro. Ang rehistro, ito ay paraan o paggamit ng ito ay paraan sa paggamit ng wika na nakadepende sa iyong trabaho o larangan na kinabibilangan. Halimbawa lamang ito, ang mga doktor ay nagsasalita o gumagamit ng mga salita na kagaya ng diagnosis at BP. Ganon din sa mga estudyante, guro at mga abogado, na sila ay may sariling termino na ginagamit. Pang-apat naman ay ang jargon. Ang jargon, ito ay mga spesyalista na ginagamit sa tiyak na grupo o larangan. Halimbawa lamang nito kapag ang mga IT, ang mga salita na kanilang ginagamit, syempre bukang bibig nila ang software at hardware. At sa sports naman ay ang rebound o ang dribble. Ngayon ay dumako naman tayo sa panglima, ang slang, na ginagamit natin mga kabataan sa pag-usap sa araw-araw. At kalimitan itong mabilis lamang itong napapalitan, depende sa kung ano ang panibagong uso o trend sa kasalukuyan. Halimbawa nito ang loading, petmalo, at werpa. Ngayon, nalaman na natin ang mga 5 uri ng panlipunang variety, ang sosiolek, idiolek, jargon, rehistro, at ang slang. Ngayon naman ay ating alamin ang mga salit na nakakaapekto sa panlipunang variety. Una riyan ang edad, antas ng lipunan, antas ng edukasyon, kasarian at lugar at kultura na iyong kinabibilangan. Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga teorya. Una riyan ay ang teoryang sosiolinguistiko, kung saan ipinapakita nito na naaapektuhan ang wika ng lipunan sa ugnayan ng mga tao. Ibig sabihin na nakadepende o nakadepende ang ating pagsulat o pagsasalita sa ating kausap. Halimbawa lamang ito kapag sa pang-araw-araw, kapag nagtanong ka sa iyong kaklase ay nanghingi ka ng notes, syempre sasabihin mo lang sa kanya na pahingi ng notes, pero kapag ang guro mo naman ay iyong kausap ay sasabihin mo na "Magandang umaga po ma'am, maaari po bang makakuha or manghingi ng kopya tungkol sa ating paksa." Yan ang halimbawa ng teorya sosiolinguistiko. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang teorya, ang communication accommodation theory. Ipinaliwanag dito ni Howard Giles na
magsalita at syempre makikibagay ka rin at gagamit ka lang din ng mga slang na salita. Pero kapag formal naman, formal ka rin makikipag-usap sa tao na iyong kinakausap. Sa kabuuan, ang Panlipunang Variety ay napakahalaga dahil ito ay sumasalamin ng pagkakaisa, pagkakakilanlan ng pagpapatibay ng samahan at pagpapatibay ng samahan ng isang grupo sa lipunan. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang panghuling topiko. Ito ay ang tungkol sa pang-okupasyong variety ng wika. Ang wika ay nagbabago depende sa trabaho o profesyon ng isang tao. Hindi pareho ang mga salitang ginagamit ng mga doktor, guro, mga abogado o mga mekaniko. Dahil bawat larangan ay may sariling terminolohiya. Ang tawag dito ay pang-okupasyong variety ng wika. Ito ay bahagi ng pag-aaral ng social linguistika na tumatalakay sa ugnayan ng wika at lipunan. Ngayon, ano nga ba ang pang-okupasyong variety ng wika? Sino may ideya sa inyo? Binibining Guimaras? Magaling Binibining Guimaras. Bigyan natin ng tatlong palakpak sa Binibining Guimaras. Isa, dalawa, tatlo. Maraming salamat. Pag sinabi natin pang-okupasyong variety, ito ay ginagamit batay sa trabaho, profesyon o hanap buhay ng isang tao o tumutukoy sa mga salita o ekspresyon na particular sa isang profesyon o larangan. Tinatawag dito sa English na professional language, occupational variety, at register o jargon. Ito ay ginagamit upang maging mas mabilis, malinaw, at eksakto ang komunikasyon sa loob ng isang larangan. Ang katangian ng pang-okupasyong variety ay may espesyal o teknikal na bokabularyo. Naiintindihan lamang ng kabilang sa parehong profesyon at nakakatulong sa eksakto at mabilis na komunikasyon. Ayon kay Howard Giles, inaangkop ng tao ang kanyang paraan sa pagsasalita depende sa kausap at sitwasyon. Halimbawa, ang doktor ay may ginagamit ng mga technical terms ng mga salita tulad ng BP o blood pressure, hypertension, antibiotic, at iba pang mga salita ginagamit sa kanyang kapwa niya doktor. Pero kapag kausap niya ang kanyang pasyente, pinapasimple niya ang kanyang mga salita upang mas maintindihan ang kanyang pasyente. Halimbawa, kapag sinabi ng doktor na ikaw ay mayroong hypertension, hindi mo agad ito maintindihan dahil iba ang kanyang sinasabi na salita. Hindi mo agad ito maintindihan hanggat hindi ito ipinaliliwanag na ang ibig sabihin nito ay high blood. Kaya ganun gumagana ang pang-okupasyong variety. May espesyal na salita na ginagamit ng mga tao na mas sila ang nakakaunawa kung ano ang mga ibig sabihin nito. Kaya kung hindi ito ipaliwanag, hindi natin ito maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Gayun din sa larangan ng batas o lugar. Ang mga ginagamit na salita ng mga abogado ay ang mga salita affidavit, aligasyon, hatol, at apila, at iba pang mga salita na ginagamit sa korte. Dahil ito ay formal, eksakto, at may legal na kahulugan upang maiwasan ang kalituhan sa korte. Mas naunawaan nila ito dahil kanila ito pinag-aralan o bahagi na nila ito ng kanilang pag-aaral at pagsasanay. Kaya hindi natin maintindihan kung hindi ito ipaliliwanag sa simpleng paraan. Naintindihan lang ba? Ibig sabihin, bawat trabaho o profesyon ay may kanilang terminong ginagamit na naiiba sa iba. Mas naunawaan ng mga taong kabilang sa kanilang larangan tulad ng doktor, abogado, mga guro na sila lang nakakaintindi ng kanilang mga terminong pang-edukasyon katulad ng summative test, lesson plan, curriculum, at iba pang mga terminong pang-edukasyon. Sila lang ang nakakaintindi. Kung hindi nila ito ipapaliwanag ng maayos, hindi natin ito maintindihan. Gayun din sa iba pang mga larangan. Mas sila ang nakakaintindi, nakakaalam at nakakauna
dahil ito ay nagbibigay ng eksaktong kahulugan at naiwasan ang kalituhan at nagbibigay ng pagkakakilanlan o nagpapakita ng pagkakakilanlan sa isang profesyon. Sa madaling salita, ito ang wika na ginagamit o ito ang wika na espesyal sa paraan ng trabaho o professions ng isang tao. Kaya tandaan natin, pag nakikita ng pang-okupasyong variety, ito ay ginagamit sa mga trabaho, profesyon, o hanap buhay ng isang tao. Naiintindihan lang ba kung ano ang pang-okupasyong variety? Mabuti naman kung ganun. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa muli, kami nga pala ang pangkat-5. Maraming salamat